Happy Sabbath po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang sikreto po ng mga tagapagsalita dito sa harap ng pulpito ay sa mamagitan po ng inyong mga matatamis ng ngiti. Ayan. The more na kayo po ay nangingiti, lalo pong gaganahan ang inyong tagapagsalita. At pag ginanahan ang inyong tagapagsalita, malamang po, mga 1 o'clock, okay lang po, matapos tayo. Kaya po, huwag kayong kukurap. Ayan po. Alam niyo ba mga kapatid, hindi ba po napailing? Nagbibiro lang po ako. Susundin po natin, hindi ko na po hihintayin ng ating communication leader na ako po ay senyasan ng timeout. Ayan. Nakita ko po, very strict ang ating communication leader kanina during Sabbath school. Pagdating ng impunto, siya po ay sumenyas. Tama po ang sistema. Ayan po. Bago po ako pumasok sa aking pong misyon kung bakit ako nakatayo dito sa inyong harapan, ay hindi ko po mayaalis sa aking sarili na mag-reminisce. Po, sapagkat kanina po ay iniikot ko po yung aking paningin sa paligid, ay kung bibilangin ko po ay higit yata, tama ba, Brother Pierre? Higit yata ang mga bago. At iilan na lamang ang talagang mga masisigasig at nananatiling tapat at masisipag na tumatayo at patuloy ng lilingkod sa gawain ng Iglesia ng Manila Central. Nais ko pong i-acknowledge, kung mayroon muna akong mga kalimutan, nais ko pong humingi ng pamanhin. Uunahin ko po sa pinakamatanda. Ayan. Opo. Nais kong pasalamatan ang kasipagan po ni Tatay Bautista. Andito po ba si Ma'am? Ayan. Maraming salamat po si Ma'am Balan. Ayan. Meron pa ba akong matanda? Hindi porket si Sister Marlene ang sinunod ko ay sunod yung edad niya. Ha? Baka po ako'y mapagalitan mamaya. Si Sister Marlene kasi wala po siya dito. At ayoko si Pom, nananatiling sa kanyang kasipagan. Si Piek, na nakita ko po ang kanyang sipag. Kung paano ang kanyang sipag ng araw ay patuloy siyang tumatayo at inaayos ang kaayusan ng programa ng ating programa. At si Ariel na hindi nagbabago maliban sa design ng kanyang buhok ngayon. Ayan. At lahat po ng mga kapatiran ng Iglesia ng Manila Central ay si Elder. At ang mga elder po natin, si Elder Batu, at si Elder, nakalimutan ko yung pangalan ng nakaasul sa likod, Tatay, si Elder po, ay pinapaabot po ng Iglesia ng Gagalangin ang aming pong pagbati sa Iglesia ng Manila Central. At iniikot ko po yung aking mata, nakita ko po ang kaayusan at ang sistema at ang teknolohiyang makabago na nagiging mas maayos at kaaya-aya ang ating pong pagsamba at pagpupulong. Purihin po natin ang Panginoon sa kabutihang dinadanas ng Manila Central. At hindi rin po lingid sa inyong kaalaman na kung wala pong Manila Central, ay wala pong Gagalangin Church. Sapagkat ang Manila Central po ay ang Mother Church ng Gagalangin. At yan po ay hindi namin kinakalimutan at hindi po namin malalimutan hanggat ang Iglesia po ng Iglesia ng Gagalangin ay nanatiling nakatayo at patuloy nagpapatuloy sa ating igawain. Ngayon po, nais ko pong umihingi din ng paumanhin. Kung kayo po ay may mga hawak na programa, ay mababasa niyo po dyan na ang dapat po nating tagapagsalita ay ang aking buting asawa na si Dr. Rosol. Opo. Pero meron pong pagbabago, minabuti po niya na ako na lamang ang tumayo. Ayan po. Pero huwag kayong mag-alala sapagkat malimit kong iniisip at sana'y maging isipan din nating lahat ng mga kalalakihan na in every man's success, there always a woman behind. Kaya po yung gumawa ng aking lesson ay katulong ko siya sa bawat gabi na amin pong itong ipinaplantya. No po? At since ang ating pong programa ngayon ay programa Nating Mga Kabataan. Tama po ba ako? Nating Mga Kabataan sapagkat naniniwala ako na walang anak ng Diyos na tumatanda. Amen po? Amen. Totoo po yan. Maaring sa anyo, pumuputi, lumalabo ang ating mata. Pero sa ating mga puso at diwa, nananatiling bata po tayo dahil patuloy po tayo nagagawa. Kaya wag po kayong hihinto sa gawain, mga kapatid, sapagkat doon kayo makakaramdam ng pagtanda. Tama po ba yun, Tatay Bautista? Ayan.
Kaya yung natitira natin lakas, gamitin po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po, since ang ating programa po ay pinangunahan ng mga kabataan, ako'y natutuwa sapagkat pawang mga kabataan na aking kasama, kaya sabi ko kanina sa likod, parang ako'y tumanda ng 20 taon mahigit pababa. Ayan. Ang aking pong dala ngayon ay ang pamagat ng mahal ni Jesus ang mga bata. At ito po ay tunay, mga kapatid. Mahal ni Jesus ang mga bata. Ayan. Nais ko pong dalhin kayo sa isang mababasa sa aklat ng Kawikaan 22, ang talata po ay 6, na ito po yung sinasabi. Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. At alam ko po, ang talatang ito ay alam na nating lahat. At alam ko na ito po ay siyang pundasyon ng ating mga magulang, nating mga magulang, upang tayo maging epektibo at nagpapalaki sa mga anak ng ayon sa panuntunan ng Panginoon na ang ating anak ay ituturo natin sa kanyang lalakaran ng tama at matuwid upang sa kanyang pagtanda ay hindi niya po malilimutan. Sa Matthew 19 po, verse 14 to 15, patuloy po ang Biblia na nagpapatunay. Dadapot sinabi ni Jesus sa mga alagad, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Sa pagpapatuloy po sa talatang 15, ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay at saka umalis. Bakit kaya inisip ng mga alagad ng Diyos na hayaang lumapit ang mga bata sa Kanya? Kuminsan, ang kaisipan natin mga magulang, pag may mga matatanda at mayroon tayong okasyon, malimit po sinasabi natin ng mga nanay ay, dun muna kayo mga bata, tabi muna kayo, at mga matatanda lang ang nag-uusap dito. Tama po ba yun, mga nanay? Mali, tabi mo na ha, usapan ng mga matatanda to, yung mga bata tabi. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos na makita sa ating mga anak. Sa murang kaisipan, dapat ang mga bata ay may-orient na sila doon sa likas na dapat nilang makita. At tunay na gusto ng Diyos na maramdaman ng mga bata ang kanyang pagmamahal sa kanilang murang kaisipan. Bakit po? Kanina sa unang talatang ating binasa, ituro natin sa mga bata yung dapat nilang aralin ngayon pa lang, upang sa kanilang pagtanda ay huwag po nilang makalimutan. Isipin po natin mga kapatid, kung ang ating mga anak ay malalaki na, may mga sarili ng hanap buhay, may mga kanya-kanya ng obligasyon sa buhay, at saka natin sila tuturuan, sa tingin niyo po ba ay sila ba'y makikinig pa sa atin? Parang mahirap na po, no? Mahirap na po. At isa pong ilustrasyon ang ipinagkaloob sa akin ng aking kaibigan, na siya po ay naggagawa po ng mga bonsai. Nakita niyo po yung mga maliliit na puno ng bonsai. Na po. At makikita niyo po ang anyo nito ay magaganda yung at pagkakaayos ng kanyang mga sanga. No po. At makikita niyo rin na meron siyang alambre na itinatali dito at iginigilan niyo yung alambre na yon kung saan, nanay, na gusto niyang pasunurin yung sanga. Iikutan niya rito, igigiyan niya yung alambre, kung saan niya ulit pasunodin hanggang sa maiayos niya sa tamang kaayusan, yung sanga, yung buong kabuuan ng puno, sa sistemang gusto niyang makita. Sa pinakamurang edad ng puno. No po? Sabi ko, bakit po? Paano yung malalaking mga puno na yan? Kaya pa ba? Sabi niya, disipain mo yung puno. Tignan mo kung matitinag mo. Sa isip ko pa lang, hindi ko na kaya. Dahil alam ko na ako lang ang masasaktan. Ako lang ang masasaktan. Sabi niya, pero itong murang punang ito, sa malambot pa lang at susunod pa sa akin, ang kanyang kalagayan ay nakabase pa siya sa aking kakayahan at sa aking kalakasan. Natitiyak ko na mapapalaki ko ang bonsai na to ayon sa aking kagustuhan. Naisip ko, tama rin. Sa isang magulang na nagpapalaki ng ating mga anak sa murang kaisipan, ngayon pa lamang ay ituro na natin kung ano mga mabuti. Bakit sabi nyo? Bakit si Brother Jun? Kami ngayon ang sinasabihan. Akala ko ba, mahal ng Diyos ang mga bata? Dapat ang mga bata ang sabihan niya. O nga po. Pero, kung ang mga batang narito ang sasabihan ko, ngunit ang mga magulang ay hindi susuporta sa mga anak, anumang kagustuhan ng ating mga anak,
ay hindi niya maaabot. Bakit po? Sa bawat matagumpay na bata na lalaki na maabot ang kanyang ambisyon, ay naroon sa kanyang likuran ang kamay ng kanyang mga magulang. Gaya ng ating Panginoon na sinasamba, sa bawat aspeto ng ating buhay ay naroon siya sa ating likuran. Hindi nagsasawang mag-utos, magturo, gumabay, anuman tigas ng ulo ng kanyang mga anak ay nananatili ang ating mga magulang. Tayong mga magulang narito, hindi nang nihinawa at kung minsan ay lumuluha, nasasaktan sa mga attitude ng ating mga anak. Pero yan po ay ating tinitiis sapagkat ito ang obligasyon nating mga magulang na himukin, hubugin ang ating mga anak nung lumaki sa panuntunan ng Diyos. Sa Colossians 3, ang talata po ay 20. Ang sabi po dito, mga anak. Sino po ang mga anak? Tayo pong lahat. Mga anak, sundin niyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Uulitin ko po at bibigyang diin. Colossians 3:20, mga anak, sundan ninyo. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat kinalulugod yan ng Panginoon. Isipin natin kung anong bait natin sa ating kapwa, kung anong sipag natin sa loob ng ating iglesia, kung anong sunod sa atin ng mga leader natin sa loob ng iglesia, sa gawin natin lahat ng pinapagawa sa atin, kung pagdating natin sa loob ng ating mga tahanan ay hindi naman natin ginagawa, hindi rin nagmamapuri ang Diyos sa atin. Tama po ba yun? Kung minsan may mga ugali tayo, na pag nasa loob tayo ng ating iglesia, hindi tayo sumasagot ng hindi po. Laging opo. Umawit ka? Opo. Mag-preside ka? Opo. Tumulong ka? Meron tayong gawain? Opo. Pero pag nasa bahay na tayo, mga anak, mga bata, pag inuutusan na tayo ng mga magulang natin, bago oo, mamaya muna. At bago mamaya muna. Kung minsan, hinihintay pa natin magalit ang ating mga magulang bago tayo sumunod. Diyan din nagtatampo at nalulungkot ang ating Diyos. Kung meron tayong ganyang katugunan sa Kanya, kung siya po ay nananawagan ng gawain at ang sinasagot din namin sa Panginoon ay, mamaya na po. Wala po tayong dahilan para tayo ang maging sagabal sa gawain natin Panginoon. At ang panglimang utos po ng Biblia na ating po mababasa ay ano po? Kitang-kita po natin sa likod. Ano po? Sabay-sabay po natin. Fifth commandment. Bakit po? Bakit isinama ng Diyos na tayong mga anak ay mahalin ang ating mga magulang? Bakit kaya? Iisipin po natin, basically, very basic. Kung wala ang ating magulang, definitely wala po tayo sa sanglibutang ito. Kaya bago pa lamang tayo ipinapanganak sa sanglibutang ito, ay nandyan na ang obligasyon ng ating mga magulang. At isipin natin, mga batang narito, na magiging magulang din kayo balang araw. Na yung mga obligasyon ay pinagkakaloob sa inyo ng inyong mga magulang, darating ang araw, kayo rin ay gagawa ng ginagawa ng inyong mga magulang. At from there, doon nyo lang marirealize na tama pala ang nanay ko, na tama pala ang tatay ko sa kanilang sistema ng pagpapalaki sa amin. At harinawa ay huwag tayong magsisi na kung sinunod ko lamang ang aking mga magulang sa sistema ng kanilang pagpapalaki sa akin, di sana ay hindi ganito ang magiging buhay ng aking magiging sariling pamilya. Walang magulang na magtuturo ng mali sa kanyang mga anak. At ang isang hiling ng inyong lingkod, mga kapatid, while teaching the mind of our children, don't forget to teach their heart. Please. Sa panahong tinuturuan natin ang mga kaisipan ng ating mga anak, mga magulang, huwag po natin kalimutang turuan din ang kanilang mga puso. Bakit po? Hindi natin kailangan, rather, hindi ko kailangan ng anak na matalino. Kung ang anak ko naman ay hindi ko makikitang naglilingkod sa ating iglesia na may takot at pag-ibig sa Diyos, hindi ko kailangan ng mga medalya. Ang kailangan ko ay ang mga anak na makikita kong kasamang nagtataguyod ng gawang iglesyang aking kinabibilangan, magtataguyod ang gawain ng Panginoon, tutugon sa kanyang panawagan, at makakasama ng pamilya ko, ng bawat pamilya na ating kinabibilangan,
nasasalubong sama-samang lahat na magmamana ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon. Meron pong isang istorya. Wala po yung mga bata. Iniready ko pa naman po sa kanila itong istorya ito. Anyway, sabi ko nga, walang matanda sa loob ng iglesia, tayong lahat ay bata, kaya ang istorya ito ay para sa ating lahat. Meron pong isang palasyo. Ayan po yung, ito po ilustrasyon lang. At natural sa loob ng palasyo ay meron pong hari at reyna na nakatira. Ayan. At pagkatapos po niyan, ay ipapakita ko sa inyo yung kaharian na kanya pong nasasakupan. Samahan niyo po akong mag-imagine at sama-sama tayo papasok dyan sa palasyo na yan. Nakita po natin kung gaano karangya ang mesa na kanilang kinakainan. At ganito po ang istorya. Ito pong mag-asawang hari at reyna na to, mga kapatid, ay meron po silang 4 na anak na babae. Ayan. So, sa batas ng kaharian, ay hindi po pwedeng maghari ang babae. Dapat po, ang tagapagmana ng trono ng hari ay anak na lalaki lang. Pero dahil nga lang, hindi pinagpala ang mag-asawang reyna at hari na to na magkaroon ng anak na lalaki. Ang pinakamalungkot na parte ng kasaysayan ay namatay yung hari. So, wala pong magmamana na kanyang trono kung saan ito po ay naging palaisipan sa kanyang asawang reyna. Sino ngayon ang magmamana ng trono ng hari na magpapatuloy ng pamamahala ng aming po nasasakupan? Humingi siya ng sangguni sa kanyang mga leader kung ano ang mabuting sistema na kanilang gagawin sa kanilang kaharian. At pinayuhan siya ng isang sistema na katulad nito. Ang desisyon, mahal na reyna, ay sa inyo pa rin. Ngunit gagawa tayo ng sistema ng pagpili ng mga kabataang lalaki na maaring mabigyan natin ng karapatan na maging hari na manguna sa ating palasyo. Ngunit pipili tayo doon sa lugar kung saan yung mga mahihirap. Walang mali siya. Salat sa karunungan, salat sa kapangyarihan, at salat sa lahat ng bagay. Sa inyo pa rin ang desisyon, mahal na reyna. Piniyagan ng mga mahal na reyna at yung mga kanyang mga sundalo ba ang tawag doon, ay pumunta doon sa isang lugar kung saan pinabot ang paanyaya na ang lahat ng mga batang lalaki ay iniimbitahan sa isang masaganang hapunan. Ayan. At nakita natin yung pagkaayos ng kanilang kakainan. Ano po? Medyo malabo po dito. Ayan. Napakaganda ng kanilang kakainan. Ayan po. Naroon ang iba't ibang klase ng mga muebles, iba't ibang klase ng kutsara at tinidor. Alam mo naman po natin, pagkakain tayo sa fine dining, no po, hindi lahat ng kutsara ay sabay-sabay ginagamit. Tama ba yun po? Meron para sa soup, meron para sa main dish. Yan. Yan po yan. Hindi pagkakamain yung kagad laging malaking kutsara ginagamit natin kahit dessert. Yan. Meron pong tamang kutsara para sa lahat. Yan po. So, nakarating ang mabuting pabalita sa lahat ng tao na nasasakupan ng kanyang kaharian. At isang pamilya na ulila sa ama na mayroong 4 na magkakapatid. Ang panganay nila ay 12 taong gulang na lalaki at mayroon siyang 3 kapatid na babae. Biyuda ang kanyang nanay at ang kanyang nanay lamang ang naghahanap buhay upang sila ay buhayin. At ang batang lalaking ito ay nagsikap na makapag-aral, na tumulong sa paghahanap buhay sa kanyang mga gulang para masustinahan ang kanilang pangangailangan. At alam niyo po ba kung ano lang ang pangangailangan nasa isip nila na dapat magkaroon sila? Kanin lang at curry powder. Yun lang. Napakasimple ng kanilang gusto, mga kapatid. Magkaroon lamang sila ng kanin na kahit papano ay nakatambak sa kanilang lalagyan para kung kakain sila ay meron. At konting curry powder sapagkat yun yung main ingredients nung kaharian na yun na nilalagay nila sa kanilang pagkain. Siguro hindi kompleto kung wala yan. No po. At nakarating din sa pamilyang ito ang panawagan ng mahal na reyna. At ang pamilyang ito ay nagkaroon ng katuwaan at kasabigan sapagkat magkakaroon ng dakilang karapatan ng kanilang kapatid, ang kanyang anak na lalaki na mapasama, nakakain ng masarap kasama ang mahal na reyna. At kung loloobin ng Diyos, ay posibleng maging hari. Ayan. Dumating ang 3 petsa na inilaan
ang lahat ng kabataang lalaki ay sabik at masayang naglalakbay patungo doon sa kaharian. Ngunit ng batang lalaking ito, bago siya umalis, ay binigyan siya ng isang matinding payo ng kanyang nanay. At ang sabi sa kanya ng kanyang nanay, "Anak, makinig ka sa akin mabuti. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo ng aking mga anak. Wala akong hinangad kundi pawang kabutihan niyo lang. Ngunit wala akong kakayan na maibigay ito. Sa pagkakataong ito, iniasa ko sa iyo ang kakayanan. Huwag kang gagalaw ng isang bagay na hindi mo dapat galawin. Huwag kang kikilos ng bagay na hindi dapat ikilos sa loob ng palasyo. At bago ka gumawa ng isang bagay, ay tingnan mo muna ang gagawin ng mahal na reyna. Kung ano man ang kanyang gagawin, ay siya mo lang gagawin. Maliban doon, wala kang gagawin." At isang akap ang pinagkaloob sa kanya ng ina, at ang batang ito ay magalang na umalis at nag-iisip na sa pagkakataong yun ay nun lamang niya nadinig ang kanyang ina na nagbigay ng isang seryosong payo na abot niya ang kanyang damdamin. Nakarating ang batang ito sa palasyo. By nature ng mga bata, magulo, masasaya, naglilikot, lahat ginagalaw. So ang reyna ay nandun lang at matamang nagmamatiyag. No. At nung nakahain na sa isang masaganang hapag, yung mga iba't ibang klaseng pagkain na talagang napakarami ayon sa istorya at napapakasarap at hindi nila kayang ubusin kahit buong araw na yun silang kumain, ay naroon sa kanilang mesa. At tinawag na ang mga kabataan at pinaupo na doon sa upuan. Kanyang upo ang mga bata. Itong batang ito ay nagmamatiyag lang sa reyna. Nung umupo ang reyna doon sa pinakakabisera ng mesa, ay magalang siyang umupo sa gilid na inuupuan ng reyna. At tinignan niya kung paano umupo ang reyna, ay ganun din siya umupo. Siguro majestic, hindi nakasandal, hindi naka-slouch, at nakadiretso. At nung sinabi ng reyna na mag-umpisa na tayong kumain, alam niyo may mga bata, kanya-kanyang kuha. Siyempre, noon lang nila nakita yung pagkain, alam nilang para sa kanila, kain sila. Kanya-kanyang kuha. Etong batang ito, hindi siya kagad kumuha ng pagkain. Tinignan niya yung reyna. Nung nakita niya, nang kinuha ng reyna isang pinakamalaking kutsara, ay hinawakan din niya yung kutsarang na yun. At alam niyo ba mga kapatid, habang ini-illustrate ng istoryang ito, sabi daw doon, nung hinawakan niya yung kutsara, ay nanginginig daw po yung kanyang kamay. Bakit po? Sapagkat sa 12 taon ng kanyang pagkabuhay, ay nun lamang siya makakahawak ng isang napakaganda at halos gintong kutsara sa talambuhay niya na gagamitin niya sa oras na yon. So nandun yung excitement niya at nervyos siguro, hinahawakan niya siguro, hawak niya, ninervyos siya. At nung nakita niya na yun ang ginamit ng reyna na iginilid sa kanyang pinggan, hindi na ginilid niya. At nung nakita niya na kumuha ng pagkain yung reyna, ginamit yung pang-serve. Nung kukuha na siya, ay kinuha din niya yung pang-serve at yun din ang ginamit niya. Hindi siya kumuha ng labis. Tinignan niya kung gano'ng dami ng kinuha ng reyna, gano'n din ang kinuha niya. So in short mga kapatid, kung ano ang sistema ng reyna, nung panahon na silang kumakain, ay yun din ang kanyang naging sistema. At hindi lingid sa kanyang kaalaman na siya po ay inoobserbahan ng reyna sa kanyang gayak, sa kanyang ginagawa. Hindi pinayagan ng reyna na mag-serve yung mga waiter, yung mga nagsiserve doon. Hinayaan niya na kumain ng mga bata sa sistemang gusto nila. Kasi nga, inoobserbahan sila ng reyna. So, natapos yung kanilang masaganang kainan, pinayagan sila maglaro sa paligid ng kaharian, at pagkatapos doon, mga kapatid, ay hinayaan na silang umuwi. Hinayagan na silang umuwi. Siguro may baon pa sila. Pero wala na sa istorya yun. Pero itong batang ito ay in-approach ng katiwala ng reyna. At sinabihan siya na, gusto mo bang tumira sa palasyong ito? Tumingin siya sa palasyo, mga kapatid. At sa abot ng kanyang kaalaman, ay wala sa kalingkingan ng kanyang kaisipan ang itsura ng kanyang tahanang tinitiran at ang tahanang inihahain sa kanya na magiging kanyang tirahan. Wala man lang kaitsura yung bahay nila, na itsura man lang ng kalingkingan ng kaharian. Ang sabi niya po, sa isang batang mahirap na katulad ko,
ay isang karapatan po na tumira sa gaya nito. Isang napakagandang sagot po, ano? Hindi niya pinakita, ay opo! Kung siguro tayo po yan, no? Ay opo, gusto ko po talaga dito tumira. Ay malayo po sa bahay namin po to. Ay yung bahay po namin, ganito. Pero hindi po yun na naging attitude ng bata. Buong galang, buong sincero, at buong pagpapakumbaba ang kanyang pong tinugon doon sa taong sumawat sa kanya na nagsabing, gusto mo bang tumira sa karyang ito? At mula noon, mga kapatid, ang kabataang ito ay naging isang ganap na hari sa mahabang panahon na siya ang nagmana ng kaharian na minsan na iniwanan ng isang mabuting hari. Ni sa isip ng bata, ni sa isip ng magulang, ni siguro sa isip ng kanyang mga kapatid, ni sa isip ng kanyang mga kaibigan, hindi nila maisip na siguro na itong kaibigan namin ito ay magiging hari. Pero dahil ang batang ito ay naging masunurin sa utos ng kanyang magulang, ang pagpapalang pangako na dapat niyang mararanasan ay kanyang naranasan sa pamagitan lang namang ng katapatang kanyang ginawa sa utos ng kanyang mga magulang. Sa Mateo 18, talata po ay 1-5, ganito po ang sinasabi. Sa uno, nang sandaling lumapit kay Jesus ang mga alagad, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga batang hindi kayo mabibilang sa pinaghaharian ng Diyos. Uulitin ko po at bibigyan diin ang talatang 3. At sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Sa pagpapatuloy po sa talatang 4, ang sinumang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagkaharian ng Diyos. At sa huling talata sa 5, ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito, dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, walang papasok sa langit na may mga pagpamataas. Walang papasok sa langit na nagagalit pa. Walang papasok sa langit na may galit pa. At walang papasok sa langit na may pagmamataas pa. Kuminsan sinasabi po sa atin na mas mabuti pa minsan ang mga bata kaysa sa mga matatanda pagdating sa sistema ng pagkagalit. Tama kaya po yung mga nanay? Bakit po? Kuminsan ang mga bata, pag nakita nyo, nag-aaway sa mga oras ito, nagsusuntukan, nagdadaganan, maari nagsasabunutan, o nagsasalitaan ng mga di mabubuti. Pero obserbahan nyo, mga kapatid, bumilang kayo ng 2 oras, 5 oras, o mga ilang minuto lang, makikita nyo, naglalaro uli yan. Magkakabati uli yan. Magkakasama uli yan, pong. Bakit kaya? Wala silang mali siya. Hindi sila nagtatanim ng galit. Ayan. Pero tayo, minsan, hindi natin maaalis sa ating mga sarili na yung galit sa ating mga puso, kuminsan, hindi natin talaga maaalis. At hindi natin talaga maaalis, mga kapatid, kung tayo ay asa lamang at babase sa ating mga sariling kakayanan at sa ating sariling kalakasan. Hindi po natin kakayanin. Ngunit sa tulong at awa ng Panginoon, lahat po ay magiging posible. Lahat po ay magiging posible kung ating po itong isusuko at hihilingin sa Panginoon. Aral sa ating mga magulang at mga anak. Siguro sabi nila naman, kala ko ba, brother, yung sa mga bata, bakit kasama na naman kami mga magulang? Mga kapatid, kapwa ako mga magulang. Hindi po lalaki ang ating mga magulang sa sarili nilang sistema. Ang ating mga anak ay lalaki na nakatingin po sa atin. At wala po tayong sisisihin, mga kapatid, kung ang ating mga anak ay lalaking hindi naayon sa kalooban ng Panginoon
at hindi lalaki sa panuntunan ng ating tahanan, sapagkat tayo ang unang nakamulatan, tayo ang nagpalaki, tayo ang mga magulang, nangangahulugan, ang genes niyan ay nasa atin, wala tayong dapat sisihin, kundi ang sarili natin. Ngunit kung tayo magpapalaki ng ayon sa kalooban ng Panginoon, naniniwala ako, ay lalaki at magiging mapayapa ang ating mga tahanan. Sa Ephesians 6 po, talata 1, ang sabi po dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Talatang 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako na ganito ang pangako. Nung lalangin ng sanlibutan, ibinigay ang lahat, ibinigay ang kautusan. At isa sa mga kaunang-unang utos na ibilin ng Diyos sa kanyang mga nilalang na may kaakibat na pangako ay ang utos na mahalin natin ang ating mga magulang. Kaya mga kapatid, ano yung pangako na gusto ng Diyos na maranasan natin kung tayo po ay magiging mga mabuting mga anak? Una, ikaw ay giginhawa. Lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Mga magulang, ang panawagan, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis inyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Alam niyo po, bago namin ito tinapos, ito lang ang parting ito ang pinag-usapan naming mag-asawa. Itong part na to, Elder Adatu, ito lang. Maliban sa lahat, wala kaming komento. Ayon sa pagkakaunawa namin, ginawa namin. Pero dito, ang sabi ng asawa ko, Pa, hindi pa masyadong harsh masyado yan? Parang bawal maghigpit ang mga magulang sa mga anak? Hindi natin pwedeng sawayin? Hindi natin pwedeng paluin kung sobra na? Hindi ba natin pwedeng sigaw-sigawan? Hindi ba natin takot-takutin paminsan-minsan? Pagbulay-bulayin natin, mga kapatid, ang ating mga kaisipan. Tayo mga magulang, paano ba tayo magpalaki ng ating mga anak? Ako po ganito. Pasensya na po kayo. Ang etiquette daw po na kung ikaw ay nagkakaroon ng panalita sa harap ng maraming publiko na magsabi ka ng ako. Lagi daw po iba. Kaya lang po ito'y karanasan ko. Hindi ko pwedeng ituro ang karanasan ng iba sa sistema ng pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Ako po, hindi ako basta-basta na mamalo. Ayan. Meron po akong 3 sistema. Una, ayan yung mga anak ko. Una, sasawayin ko. Pangalawa, sasawayin ko. Pangatlo, sasawayin ko, pero sasabihin ko na yung gusto kong mangyari pagkatapos kong sumaway. Ang sasabihin ko sa kanila, pag hindi mo yan tinigilan, papaluin kita. Yun po yung sistema. Pag unang ginawa niya, tama na yan. Bata, mahilig mag-eksperimento. Tutuloy-tuloy lang ang ginagawa nila habang nagtatawanan pa. Pangalawa, sasaway mo. Tama na yan, ha? Mga bata, tuloy ang gawa, tinetesting ka kung hanggang saan ka. Sa pangatlo, tama na yan, papaluin ko kayo. Medyo umihinto ng konti. Siguro alam nila, mamamalo na ako. Pero minsan, talagang by nature ng bata na malilikot, adventurous, hindi talaga mapigil, gagawin pa rin. Kukunin ko na yung sinturong ko, mamamalo na ako. Yan. Mamamalo na ako. Pero asintado po ako, patatamaan ko lang kung saan ko siya dapat patamaan. Ayan. Natatawa yung asawa ko. Ayan. Pero sa katulong at awa naman ng Panginoon, bihirang-bihira naman mangyari yan. Pero dangan nga lang mga kapatid, ang nakakatakot ngayon sa sanlibutang ito ay yung po bang ating nasa paligid. Oo nga't ang ating sistema ng ating pamumuhay sa loob ng tahanan ay ayon sa kalooban ng Panginoon.
Pero papaano ang ating mga anak pag nasa labas na? May mga kaibigan na. Mas mahaba na yung oras nila sa school. May mga impluwensya na ng mga teacher na makabago. May mga kaklase na makabago na hindi na sila mabubuhay ng walang mga bagong mga teknolohiya. Hindi na mabubuhay na may mga tablet. Hindi na mabubuhay na may mga cellphone. Hindi na mabubuhay na mga lumang cellphone. Gusto ko anong bago, yun ang meron. Pero sa sistema natin sa loob ng ating tahanan at sa loob ng ating iglesia, minumungkahi ang pagiging simple ng pamumuhay nating mga Kristiyano. Ang nais ng Diyos na makita sa atin ay yung sistema kung paano siya namuhay sa sanglibutan ito. Yung may kaamuan, may kakumbabaan, at mayroong pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya ngayong umaga ang aking dalangin, kung anong ating binabasa sa ating banal na kasulatan, kung ano ang gusto ng Diyos na masaksihan sa ating mga tahanan, kung ano ang tingin natin makakabuti ayon sa ating kalooban, sa panuntunan ng ating Panginoon, gawin po natin sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kaya muli, mga kapatid, pinapaabot ko po sa inyo ang aking pagbati ng Happy Sabbath. Nawa ang pagpapalang sangkalangitan ng maranasan ng bawat pamilya at bawat tahanan na kinabibilangan natin lahat. At isa lang po ang dalangin ng inyong lingkod. Nawa, pagdating ng ating Panginoon, tayong lahat ay sabang-sabang sasalubong. 10 ng ating mga kasambahay, 10 ng ating mga mahal sa buhay, 10 ng mga miyembro ng bawat iglesia ng ating kinabibilangan, ay maninirahan po tayo dun sa bagong bayan na hinanda ng Diyos sa inyo at sa akin at sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo at maraming salamat po.